Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, nandito ngayon idol si Mr. Ken Isidro. Okay. Ito ay para makuha na yung kanyang motorsiklo na nakumpiska ng mga pulis sa isang raid na kumbaga nadamay lang talaga yung motor niya. Okay. At ito po ay nangyari last June 18, 2015 sa Laguna at ngayon nga ay na-dismiss na yung kaso. Kaso nga lang hindi pa rin niya makuha-kuha yung kanyang motor dyan sa Barangay San Isidro, San Pedro, Laguna. Sir Ken, magandang hapon. Magandang hapon, idol. So yung inyo pong motor ay hindi naman ho nakaw. Hindi, sir. Bali, Nadamay lang, sir. Pinaparepair niyo po doon sa shop. Opo, sir. Yes, sir. Okay, so nung magkaroon ng raid, syempre, hindi po muna makuha yun, ebidensya yun sa korte. At nilitis nga yung kaso sa korte, yung mga naabutan doon ng mga ebidensya, hindi muna, syempre, ipaparelease yun hanggang sa hindi natapos yung kaso. Muna. So nung natapos na ang kaso, na-clear po yung inyong motor. Ano ba? Na hindi damay sa kaso, meaning hindi nakaw yun, na-clear. Hindi, sir. Clear yun, sir, kasi dismiss naman lahat ng Na-dismiss. Oo, yung case. Right. However, yung inyo pong motor ayaw pa rin i-dismiss ni PO2. Ang nangyari, sir, nung pinuntahan namin nung Martes, nung March 15, doon sa PIB compound, impounding compound, para ang instruction kasi ni PO2 Encarnacion, Joey Encarnacion, opo. ayusin namin, i-arrange namin motor para ready for schedule for pick up. I-arrange po yun ninyo yung motor. Yung motor doon naka-impound doon sa area nila. Bakit po kayo mag-arrange? Yun ang instruction sa amin, sir, eh. Nasaan po yung motor? Nandun sa may PIB compound, sir, sa may turbina. Ba't din nyo na pupuntahan at ipakita nyo po itong dokumento galing sa korte na, yan, release na yan dapat yung motor na yan? Sir, pinakita po namin yan. Ayaw pa rin niya. Yun ang muna yung binigay sa amin ng instruction kasi noon that time wala sa doon sa may lugar doon, eh. Bakit ho si PO2? Ano pangalan niyo po? PO, ano yung sinasabi mo kanina? PO2 Joey Encarnacion, sir. Joey Encarnacion. Bakit ho siya? Siya yung kausap namin doon, sir, eh. Siya nag-imbestiga ng kaso. Siya yun sa search warrant. okay. Complainant, sir. Complainant sa search warrant. Sino naman po itong si Joey Encarnacion? Ito yung sabi nyo. Apo. Sige. PO2 Joey Encarnacion, magandang hapon po sa inyo, sir. Sir, magandang hapon po, sir. Sir, yung pong motor ni Mr. Ken Isidro, Yes, sir. ready for pickup na ho ba, sir? Sir, opo, ready to pick up na po yung mga motor. Actually, galing po sila sa opisina nung isang araw. Opo, sir. And then yung pong mga confiscated items na nakadetalye po dun sa release order, galing pong court, Opo. pinaprepare po namin. Okay na po, nandun po, nakaprepare naman po doon. And then may isa lang pong motor na hinahanap sila. Okay. And then, in-explain ko naman sa kanya, ika ko sa kanila, the only participation that I did on that particular operation, ako lang po yung searcher. Okay. Actually, dalawa po kami searcher dyan, hindi lang po ako. Teka Pati muna, po si okay, PO2 ito sa Makilaw. type lang ng researcher namin. Yung motor na po ay nasa kay PO1 Michael Caparas. Bakit po napunta kay PO1 Michael Caparas yung motor? Ebidensya po sa korte yung bakit po niya nailabas Yes, sa sir. impounding area. Actually, sir, ganito po yan. After po ng inquest namin, inquest proceeding, nung mag-file po kami ng complaint against the respondent, Opo. and then nasa custody po namin yung motor, po? Yes, sir. And then, iturn over po namin yung sa search warrant applicant in the person of PO1 Michael G. Caparas Search warrant applicant. for him to present it from court where the search warrant was issued. Okay. Yun po. So, bali, wala na po sa amin sa custody namin yung motor. Pero bakit po napunta sa custody ni Caparas yung motor na when in fact, yan po ebidensya nakakailangan ng korte kapag halimbawa sinabi ng korte, litisin natin yung kaso at ano bang nangyari dito, ipipresent niyo po yun. So, ibig sabihin, dapat yes, kung sir. hindi sa korte, nasa custody po yun ng opisyal o mga polis na nag-investigate sa kaso. Bakit po napunta kay P.O. Caparas? Ano po ulit yung kanyang partisipasyon? So, si PO1 Caparas po kasi ang search warrant applicant. So, as a applicant of the search warrant, after po kasi na implementation ng search warrant, trabaho po niya na mag-return ng search warrant doon sa court. Opo. And then sa pagre-return po, kailangan po niya i-present yung mga confiscated items. Opo. Yan nga po So, yung mga kasama po sa motorcycle. kanyang trabaho na kapag bilang isang search warrant officer, yung pong search na lugar at na may nakita siyang ebidensya doon, yung ebidensya dadalhin niya sa bahay niya? Hindi po, sir. Hindi po sa bahay, sir. Sa court po, ipipresent po sa court. Kaya po, Where the ipipresent sa court. Pero search ito po warrant was sa kaso issued. po ni P.O. Caparas, we were told na dinadala niya sa bahay niya, doon niya po kinustudiya yung mga ebidensya sa kanyang bahay. At bakit niyo po pinayagan?
Wala po akong personal knowledge, sir, na dinadala po ni P.O.1 Caparas yan. Wala po akong alam dyan. Okay. Dahil wala nga po sa kustudiya namin yung motor, kundi na kay P.O.1 Caparas po. And then si P.O.1 Caparas po, actually, hindi na po yan kasamahan namin sa trabaho. He were presently assigned at Mahahay MPS, Mahahay Laguna, not in PIB, sir. Okay, sige po. Salamat po sa inyong time na binigay sa amin, PO2 Makilyaw, sir. Magandang hapon, sir. Okay, thank you po rin. Thank you po, sir. PO2 Joy Encarnacion pala. Thank you. Captain Marcelito Marcial, Chief of Police ng Mahayhay, tama ba? Mahayhay. Mahayhay, Laguna, PNP. Sir, Captain, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Sir, si Rafi Tulfo po, kasama ko po si Ninita Duran. Live po tayo sir, sa Action TV at saka sa Radyo 5, Sir, Captain. Captain, si P.O.1 Caparas, andyan po nakadistino sa inyong presinto ngayon. Tama, sir? Yes, sir. Sir, tawag si P.O.1 Caparas at instruct nyo sa kanya na ibalik na po yung motor na nasa kanyang kustodiya. Motor po na dapat ebidensya sa korte. Meron na pong release order yung korte kay Mr. Ken Isidro. Pwede ho ba, Captain? Yes, sir. Once na naman si P.O.1 Caparas, iyan ako po sa kanya yung kaso. At sir, pag-ingatan niyo po itong taong ito, sir, kasi gumagawa ito ng mga mali-mali. Okay, baka later on, sir, alam ko bagong assign na yan dyan sa inyo, madadamay po yung pangalan ninyo at kayo po yung mamamantsahan sa karumihan nitong si P.O.1 Caparas. Mali-mali pong mga ginagawa niya. Alam niyo ba yung Captain? Sa ngayon po, mas nauna siya na-assign sa akin dito. Na-assign na ako dito sa Mahahay. Opo. Yeah. Lahat. Well, sino man ang nauna sa inyo, sir? Ang sinasabi ko lang, pag-ingatan niyo po yan. Baka madamay ho kayo sa kanyang mga kalukuhan. Di ba, sir? Kayo po'y gumagawa ng tama, pero ito'y gumagawa ng mali, baka pati ho kayo mamantsahan ng kanyang karumihan. Yung pong ibig sabihin. Di ba? Opo. Sige po, susubaybayan ko yung tao ko. Opo. So, sir, ayaw niya pong sagutin yung aming mga tawag, pero confirm na po na nasa kanya po yung motor Opo. ni Mr. Ken Isidro at meron na pong release order yung korte. In the first place, dapat wala sa kanyang custody yung motor. Dapat po sa presinto. Pero sir, makakatulong ho kayo, obligahin ho siyang isoli. Tama, sir? Opo, sige. Gagawin ko po yung para po doon sa nagre-reklamo. Opo, sir. So, Captain, babalikan namin kayo bukas para doon sa update na kung kailan po mapipick up na po ni Mr. Isidro yung kanyang motor. Ano po, Captain, sir? Opo. Di ko mas maganda, sir. Papuntahin nila tao dito para magharap pati sila ni P.O.1 Caparas. Opo. Salamat po, Captain Marcial. Magandang hapon sa inyo, Captain. Magandang hapon, sir. Sige. Sir Ken, Yes, sir. kami ho'y tututok dito. Opo, sir. Bukas, patatawag ni Mr. Marcial. Laguna lang naman ito. Siguro pwede natin samahan si sir. Para magkaharap-harap kayo kung bakante yung isang reporter namin ni P.O.1 at ma-release na po yung motor. At kapag nawawala na yung motor, babayaran niya yun. Tulad ng ginagawa ng mga ibang pulis na Oo, yung 28,000 nung kaso ni Amy Gomez na ating... na nawala ng mga pulis, binayaran ng mga pulis. 28,000. Ganun din dapat, sir. Kapag ito'y nawala na, pabayaran natin kay P.O.1 Caparas. Okay, sir. Sige, sir. Punta ko kayo dun sa kabilang booth para i-arrange po ni Jana. Maraming salamat po, sir. Salamat po sa pagpunta. Salamat po. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.